Mayor Vico Soto! Kamusta po kayo? Hindi ko po kayo marinig. Kamusta po kayo? Yan dito po sa kabila. May energy pa ba tayo? Yung mga nasa upper back, size na po yan. Ayan. Yung mga nandun sa dulo. Yung mga nakakula orange na damit. At may lampin. Kumusta ka, Barok? Mga kagawad, maraming salamat po. At sa lahat sa inyo, maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Thank you po talaga. Kung nandito po kami, marami po ang pag-welcome. Kayo pong nakaupo sa gitna dito. Okay lang po kayo, mami. Ayos lang po. Okay po. Ano, hindi ko na rin masyado mahaba ang aking mensahe. Ano ho? Alam mo kung bakit? Kasi habang nakaupo ako, napansin ko, dumadami na yung tumatawid, mga pauwi galing trabaho. Kasi sabi, traffic na nga sa biyahe, hanggang dito, natatraffic pa sila, pauwi. Eh, siendo na lang po. At alam nyo, ang layo na rin po ng narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po ng narating natin mula 2019. Noong 2019, ang sinigaw po natin, iba naman. Ang sinigaw natin, ang laban natin ay para sa pagbabago. Pagbabago hindi naman ang mukha, kung ang pangalan ng politiko, kundi tunay na pagbabago. Makabuluhang pagbabago, ang matagalang pagbabago na pakikinabangan ng susunod na henerasyon ng mga Pasigilyo. Yan yung pinaglaban natin dito sa lungsod ng Pasig. Nung una po kaming buwibisita sa iba't ibang barangay noong 2019, kung maalala po ninyo, madalas po pag umiikot kami sa kung saang barangay, kung saan HOA, kung saang eskinita, marami pong lumalapit sa amin kong Roman noon, pero yung mabilis lang, parang may konting kaba, lalapit po sa akin. Konsi, konser pa ako nung panahon na yun. Konsi, supportahan ka namin, pero secret lang. Ayun yung sinasabi ng 2019. Pag tinanong ko naman, Nay, bakit naman po secret? Kasi yung anak ko scholar, mawawalan daw sila ng scholarship pag nakita mo. Kaya meron kasi akong kapatid. Kung meron akong anak, empleyado ng City Hall, pag may picture tayo, siguradong tanggal yun. Yun ang madalas po, alam nyo, totoo yung sinasabi ko. Bilang nalagpasan na po natin yung ganong klaseng sistema sa lungsod ng Pasig. Ayaw na po natin balikan yung ganong klaseng kalakaran sa lungsod ng Pasig. Ano po yung simbolo? Paboritong simbolo ng maraming Pasigilyo din sa pagbabagong ginawa natin. Wala na pong iba kundi yung pamaskong handog. Kung dati dadaan sa asosasyon o sa leader, ang ginawa po natin, nagbahay-bahay tayo para matanggal yung politika mula sa pagbibigay ng tulong at benepisyo ng ating pamahalaan. Diretso sa tao. Kung malakas ka, kung kakampi ka, kung kaibigan ka, eh siyempre meron. Pero kahit na hindi ka kaibigan, kahit kalaban ka, kahit kaaway ka, meron pa rin. Pantay-pantay ang tingin sa atin ngayon ang ating pamahalaan. At hindi po tayo nagtapos dyan. Nilabanan natin ang korupsyon. Nagbinis tayo ng ating pamahalaan. Yung pinakamalaki po dito, yung pagtanggal natin ng kickback. Yung kickback, open secret po yan sa gobyerno. Yung tinatawag na SOP. Nakakalungkot ang tawag sa kanya, Standard Operating Procedure sa gobyerno. Kung may kakilala kayong kontratista, pwede nyo i-confirm. Kung may kakilala kayong nakaupo sa gobyerno, pwede nyo i-confirm. Open secret ito sa pamahalaan natin, hindi lang naman sa Pasig, kundi sa buong Pilipinas. Pero alam niyo, dito sa Pasig, napakita natin na pwedeng talikuran yung ganung klaseng sistema. Pwedeng walang ganun, yung 20%, 30%. Diba na naririnig kung nanonood din kayo sa TikTok. Ngayon, alam ko, nag-TikTok kayo. Sa Facebook, di ba makikita natin yung mga speech din ni Mayor Magalong sa Baguio. Di ba kinakwento niya? Paano yung porsyento, paano yung nagiging hatian. Di ba nakita niyo po yun? Open secret yan. Pero napakita po natin na posible na walang ganyan.
posible na maayos at yung buong puwersa ng kaban ng bayan, walang bawas, walang kulang, pwedeng ibigay sa tao. Hindi na wala nang gupit, walang nabubulsa, diretso sa tao, binibigay po natin. Sa simpleng simbolo ng pamaskong handog, nakita po natin ito. At isa, hindi lang sa pagbibigay o sa estilo ng pamamahagi, pero pati dun sa proseso ng pagbili, yung procurement kung tawagin, yung public bidding, na maayos, malinis yung proseso. Sa kasamaang palad, may mga iba po na parang hindi nila masyadong gusto yung mga pagbabagong pinatupad natin. Sa palagay ko, hindi sila ganun karami. Pero, nandyan sila, buhay sila. Wala pong bago sa kanila. Bakit po? Bakit ko po nasabi ito? Siguro, sila yung mga mas nakikinabang doon sa lumang kalakaran. Kaya gusto po nila na ibalik tayo doon sa lumang kalakaran na yun. Gusto nilang umatras tayo bilang isang lungsod. Ang tanong ko, mga Pasigenyo, papayag po ba tayo na paatras ang takbo natin bilang isang lungsod? Palagay ko po hindi. Kailangan paabante po tayo dito sa lungsod ng Pasig. Hindi tayo atras, hindi tayo kakaliwat kanan. Dire-diretso ang takbo ng ating pamahalaan at ang ating lungsod. Kung may magagandang pagbabago tayo na simulan na, kung may magagandang reforma na napagtagumpayan natin, hindi tayo pwede magpakakampante. Kailangan paigtingin pa natin kung ano ang nagawa na. Kailangan paigtingin pa natin ang mga programa, ang mga serbisyo ng pamahalaan. Pero ngayon po, masasabi po natin na nasa magandang posisyon ng ating lungsod. Yung pinakwento kanina ni Vice Mayor Dodot, alam ko naman po na nakinig kayong maigi. Hindi ko na uulitin yung mga nakwento niya. Ang dami niyang programang nakwento. Nakita po natin kung paano lumawak yung mga programa. Dahil na lang yung para sa senior citizens, para sa persons with disabilities, sa sektor ng edukasyon, lalo na para sa mga scholars natin, parami ng parami yung bilang, paganda ng paganda, yung benepisyo, padami ng padami, yung tulong mula sa lokal na pamahalaan. Nandito na po tayo ngayon. At dahil nga po maganda na hindi po dapat manatiling nasa papel lang, yung paglaki ng budget natin, nagumanda yung posisyon ng ating lokal na pamahalaan, isiguraduhin po natin. At yun naman ang ginagawa na natin, isiguro natin na paganda ng paganda yung servisyo. Yung bawa na lang sa local senior pension natin. Bago lang yung programa. Wala pang 3 taon yung local senior pension natin. Pero ini-expand na natin siya para yung may mga maliliit na SSS pension, pwede na rin pong makasama. Yung 4,000 below, di ba? Sinasama na po natin ngayon. Yung kabangkit sa ordinaryan, yung susunod naman natin na magkaka-social pension, yung mga persons with disabilities na bedridden, hindi na talaga makatayo, hindi na talaga kayang magtrabaho. Sila naman po yung isasama natin, ano man ang edad nila. At marami pa po iba, hindi ko na kwentuhin ng isa-isa. Ang punto lang po ay nandito na tayo ngayon. Pinutol natin yung siklo. Alam niyo po yung siklo na pag malapit yung eleksyon o dahil sa eleksyon, mga politiko gumagastos ng sobrang laki. Nakita naman po natin, di ba, sa mga Pilipinas, kahit sa ibang bahagi ng mundo, nakita natin yung siklo na yan. Dahil sa eleksyon, gagastos ng malaki, mamimili ng boto, at iba pa. Alam niyo naman po yung mga tinutukoy natin, pati sa social ngayon, pati social media. Nakikita natin kung paano ginagastusan, pati paggawa ng mga kung ano-anong video, pagbayad ng mga influencer, ng mga ibang vlogger. Alam naman po natin, nakikita naman po natin. Pero, di ba, kung paisip tayo, ba't may mga ibang politiko na handang gumastos ng milyon-milyon, sa totoo, hindi ng milyon, kundi bilyon. Pag kinumpir naman natin, ay isipin nyo lahat ng mga ginastos. Magkano yung bigas, magkano ba ang billboard. Nasa milyon po yan, ha? Hindi po walang billboard na 5,000 piso. Eh, kasi, bakit gagastos ng ganun kalaki? At tinutukoy ko hindi lang naman sa Pasig, pero sa lahat, ba't gagastos ng ganun kalaki ang isang politiko? Ano bang mayroon dyan? Hindi naman sa madumi ang isip natin, pero minsan common sense na lang po. Na ito nga po yung nagiging siklo na gagastos ng sobrang laki. Kung manalo, alam na po natin kung ano i-expect. Yung iba kasi sasabihin nila, tumutulong na nga, dapat magpasalamat tayo. Pero hindi pwedeng gano'n. Kung gusto natin inulat ang bayan natin, kailangan putulin natin yung gano'ng klaseng siklo.
Pag naputol natin yung ganung siklo, dadami pera ng gobyerno, mababawas yung nabubulsa, aayos ang ating pamahalaan, gaganda yung serbisyo. Ngayon, hindi na tayo titingin sa politiko kung saan magkakaroon pa tayo ng utang na loob, kundi kung may pangailangan tayo, masasandalan natin ang gobyerno. Sa gobyerno tayo titingin ngayon, hindi na sa mga politiko. Pag ganun ang takbo ng ating lipunan, sigurado mas mabilis tayo makakaahon mula sa kahirapan. Mas mabilis uunlad ang bayan natin. Sa Pasig, pinakikita po natin na posible ang ganitong klaseng politika at pag-gobyerno. Pero ito, kailangan ko lang po sabihin, nagawa po natin ito sa Pasig, hindi po dahil kay Pico lang, hindi dahil sa akin lang. Opo, may ambag ako dyan. Opo, ako ang naging noong 2019, yung talagang pinaglaban ko rin. Pero ang totoo niyan, kung isang mayor may gustong gawin at pagbabago, siya lang mag-isa, walang mangyayari. Kailangan kasama ang bawat isang mamamayan. Hindi pwedeng mayor lang kumilos. Noong 2019, maswerte ako kasi may kasama akong congressman na maayos, magaling, tapat din po at may integridad, si Congressman Roman Romulo. Noong 2022, nagkaroon tayo ng mga kasama, hindi lang sa congressman, kundi pati vice mayor natin. Tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng maayos na vice mayor at mayorya sa city council po natin. Narinig niyo po yung kwento kanina. Pero ang totoo po, kahit lahat ng opisyalis, ganun. Pero ang mamamayan, hindi kasama, wala pa rin po mangyayari. Kailangan nagkakaisa po tayo tungo sa mas maayos na politika at pag-gobyerno. At yan po ang nakikita ko dito sa ating lungsod. Sa pag-iikot ko po araw-araw sa lungsod natin, kami naman po, hindi lang kami sa campaign period nag-iikot, alam mo po yan. Halos araw-araw po, nag-iikot po kami. Sa nakita po namin, ang Pasigleño, talagang matalino, mapanuri. Hindi lang sa Maytuna, hindi sa lahat ng barangay po natin, 30 barangays po natin. At dahil po dyan, dahil po sa inyo, nagkakaroon din kami ng lakas ng loob. Ulitin ko po, kung ako lang mag-isa, mapapagod din ako. Panghinaan din ako ng loob. Pero dahil alam kong kasama ko kayo, buo ang aking loob. Nananatiling malakas ang loob ko, nananatili akong masigla, nananatiling mataas ang loob ko. At sama-sama po tayo dito. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang ating lungsod Pasig. Maraming salamat po.